Maraming salamat sa inyong lahat. Ang isang laki sa hirap na tulad ko, ginawa po ninyong konsihal. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag naman po kayong mag-alala. Ginagalingan ko po. Kasi po, ang pangarap ko, pagdating ng panahon, kung pwede kay Awi siya maging konsihal, bakit hindi pwede sa anak katapunin nyo na maging konsihal ng ating distrito? Pwede po yan. Nagawa niyo na po sa akin. Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi ko sasayakin itong pagkakataon na binigay niyo sa akin. Pagbubutihan ko po para sa anak katapunin nyo. Dahil naniniwala ko na mas magaling manungkulan o mamuno ang laki sa hirap dahil alam niya kung anong problemang meron ang mga mahihirap. Dito po ang bilin sa amin ni Yorme, hindi kami maninira. Hindi po talaga kami naninira. Puro real talk lang po kami. Real talk na baka sakali na magising tayo sa dekada-dekada na nating pagkakatulog sa mga trapong politiko. Bigyan natin ng sample. Taas ang kamay ang nakaranas na pumunta sa opisina ng mga konsehal at ang sinabi sa inyo, balikan mo na lang. Tama! Meron ba rito? At pagbalik mo, ang sinabi sa inyo, balikan mo na lang, walang pondo. At pagbalik mo, sinabi ulit sa'yo, balikan mo na lang, wala si konsehal. Pagbalik mo, sinuwerte ka, binigyan ka, 100. Pamadyak pa lang, talo ka na. Tama? Tama! O pero nung binigyan niyo yung pagkakataon, si Awi siya, naka-short, naka-chinelas. Pagpunta mo sa opisina ko, bukas ihahatid sa bahay mo. May eleksyon man yan o walang eleksyon. Tama si Awit siya! Sabi ko naman sa inyo, gagalingan ko eh. Para yun sa anak katapunin nyo na pagdating ng panahon, sila naman ang manunungkulan dito. Di ba? Mas paano paggaling ka sa hirap? Alam mo eh, hindi yung pag mag-i-eleksyon, ang dami nagmamahal sa mahirap. Pag nakita kayo, may beso-beso pa kayo. Samantalang nung walang eleksyon, hindi mo makita. Di ba? Katotohanan lang mo tayo. Okay. Taas o ang kamay dito ang nagbabayad ng tax. Sa dulo, nagbabayad ng tax. Yun, marami-rami. Maraming salamat sa mga nagtaas ang kamay. Sa mga hindi naman nagtaas ang kamay, nagbabayad din po kayo ng tax. Hindi nyo lang alam. Bagamat hindi kayo nagbabayad ng tax sa City Hall ng direkta, pero lahat ng binibili nyo ay may tax. Bumili ka sa lindahan, soft drinks, may tax yan. Nag-pure gold ka, may tax yan. Nagpunta ka ng Jollibee, may tax yan. Bumili ka ng candy, may tax yan. Kaya kayo, lahat tayo rito, nagbabayad ng tax. Taas ang kamay ngayon nagbabayad ng tax. Kaya ko po sinasabi sa inyo yan. Dahil gusto ko malaman ninyo kung anong karapatan ang meron kayo. Kasi po, nasanay na tayo sa mga politiko na kapag binigyan tayo ng tulong, utang na loob na natin. Mali po yun. Mali po yung pananaw na ganon. Mali yung iminulat sa atin ng mga politiko na pag tinulungan tayo, utang na loob na natin. Wala po tayong utang na loob kahit kaninong politiko sapagkat pera ninyo ang ginagamit naming lahat na politiko. Ulti po, sweldo namin. Yung sweldo namin, galing sa tax ninyo. Dapat ninyo malaman, wala kayong utang na loob. Binigyan kayo ng ayis, tupad, akag, kandong, lahat. Hindi nyo utang na loob yan. Pera nyo yan eh. Kahit tabi pa yan. Kahit tuwan pa. Hindi nyo, wala ko kayong utang na loob kasi sa inyo po yun. Ang problema nga, hindi naman lahat binibigyan. Oh. Di ba? Taas ang kamay nakakulang akap. Oh, yan. O, konti yan. Di ba? O, ganito na lang.
Yung mga hindi nakakawa ng akap. Sa amin lang kayo. Di ba? Pwede? Eh, kung tutukusin, i-search yung akap na yan, magkano lang binigay sa inyo. Kulang. Bukol pa kayo. Totoo lang po tayo, no? Para, ala ka namang mga senador na nagkasalita, sinungaling. Nakakakap, 5,000. Sinungaling sila. Oh. Baka 2,000 lang. Wala po akong kinalaman dyan. Pati po akong di nagkaroon yan. Di ba? Pinipili lang yan eh. Ilang piraso lang yan eh. Oh. Di ba? Kailangan ninyo malaman eh. Kailangan ninyo malaman kung anong karapatan na meron kayo. O ngayon, tanong, meron ba kayong utang na loob sa mga politiko? Tama! Ang tagal na panahon na po yan. Na dapat nalalaman nyo na kahit anong tulong ang ibigay sa inyo ng kahit na sinong politiko, wala kayong utang na loob. Pera ninyo yan. Kaya yan, pumunta kayo sa opisina ng mga politiko. Sinungitan kayo ng mga staff. Sampalin nyo ng katotohanan. Hoy, anong sinusungit-sungit mo? Eh, paswelduhan lang namin kayo. Tama ba? Alam niyo yung karapatan ninyo? Yes! Eh, dapat. Nakdahan-dahan. Alam niyo na yung mga karapatan na meron kayo para hindi tayo naloloko. Masisira. Di ba? Madalas kasi mga politiko, manloloko yan. Abo, maniwala kayo, manloloko dyan. Yun lang yung kinakalat nila sa akin, disqualified na raw ako. Hindi na raw mapuproklama. Sira ulo ba kayo? Taga-Comelec ba kayo para ikaw nag-decision agad? Mas magaling ka pa sa Comelec ka. Yun po yung mentalidad na ginagawa sa atin. Sasabihin nila yung fake news dahil ang tingin nila sa atin, mahina tayong mag-isip, sila lang matalino. Kaya kahit peke o kahit hindi totoo, isisiksik sa isipan ninyo. Tandaan po natin, lahat tayo binigyan ng utak ng Diyos para gamitin natin. Para, hindi para makinig tayo sa mga politiko na kilala lang kayo pag-eleksyon. Tama. Opo, yung nagsasabing disqualified na ako. Kargahan natin. Patulayan natin. No magkayan. Di ba? Kasi niloloko kayo eh. Ipipilit nila, ay, titismis yan. Si Awis yan, disqualified na yan. Hindi rin mapoprograma yan, sayang boto mo dyan. Para sila iboto. Paano? Paano masasayang? Taga-Comelec ka ba? Yung Comelec yan, hindi nagkasalitang disqualified na ako. Ikaw, hindi ka taga-Comelec. Disqualified na ako sa'yo. Ginagawa nila tayong tanga. Di ba? O ngayon, mapunta naman tayo sa JO. Sino may JO? Wala din. Pinili lang din. Di ba? Yung may mga JO, okay na yan kumita ka. Pero, lagi mong iisipin, bilang leader, ikaw ay niluklok o pinili ng taong bayan at ng Diyos. Kaya dapat, ang obligasyon mo ay sa taong bayan at sa Diyos. Hindi sa kahit kaninong politiko. Tandaan mo, J.O. Ang sumaksi sa mali ay isang kasalanan. Ito matindi. Hindi ka lang sumaksi, kumampi ka pa. Mas matinding kasalanan yan. Hayaan natin yung taong bayan na magdesisyon. Hayaan natin. Hindi naman kami tanga. Hindi naman yung tanga ang taong bayan. Alam nila yung panahon ng pandemya kung sino nakatulong sa kanila. Tama ba mali? O taas dito ang kamay ng may anak. Yung may anak. O, sabi nga ni Yorme, pag nagugutom ang anak mo, gagawa ka ng paraan? Kahit anong paraan, makakain ang anak mo, gagawin mo? Kahit mangutang ka? Yung iba nga, nag-istribo pa eh. Di ba? Para lang mapakain mo yung anak mo. Tama ba mali? Dahil nanay kayo. Dahil magulang kayo. Dahil mahal niyo yung anak ninyo, kaya gagawin niyo lahat. Tama mali? Okay, yan din po ginawa ni Isko Moreno nung panahon ng pandemya. Bilang ama ng lungsod ng Maynila, ginawa niya lahat ng paraan para lang tayo makasurvive.
makaligtas, hindi magutom sa pandemya. Tama ba? Buwan-buwan may food box? Walong buwan may food box? May nagutom ba? Okay. At least naiintindihan po ninyo. Alam ninyo yung nangyayari. Di ba? O to, taas ang kamay. Ang nagpunta sa tennis. Yung tennis court. Yung may 1,000. At saka 5 kilong bigas. Sino? Ayun, may tumataas doon. Huwag kang maiiya, brother. Pera nyo yan. Karapat dapat lang, taga nyo nagantay, pinawisan ka pa nga eh. Di ba? Ang dahil pa nga nagsalita eh. Oh. Binigyan ka 1,000 at saka 5 kilong bigas. Ang tanong, bakit nung nakaraang taon walang ganyan? At yung nakaraang isang taon pa, wala rin ganyan. Ano yung pagmamahal nila? Seasonal? Seasonal? parang Valentine's Day, tuwing February 14. Eh buti pa yun po, taon-taon pwede. Eh sa kanila, pag-election lang. Tama ba? Eh, kayo ho, mamimili niyan. Kayo ho, nakasalalay sa inyo ang pagbabago ng distrito natin. Nakasalalay sa inyo kung yung mga trapo, papalitan na natin. Alam niyo, may tip ako sa inyo. Kung gugustuhin nyo lang ha. Gusto niyo mabago yung distrito? Gusto niyo mabago yung Maynila? Atin-atin lang to ha. Tip ko lang sa inyo to ha. Baka ikwento nyo pa ha. Pumili kayo bago. Kasi po, kapag ang iniluklok ninyo, kaming mga luma, kami, kasama na ako. 2 term na ako eh. Kaming mga luma, kung ano po ang ginawa namin noong nakalipas na 3 taon, ganon din ang gagawin namin pag binigyan nyo kami pagkakataon. Kung ako tumulong, pagpunta mo sa opisina ko, bukas yati sa bahay mo, ganon din ang gagawin ko sa inyo pag binigyan nyo akong pagkakataon. Yung iba, na incumbent, pagpunta mo sa opisina, babalik-balik ka, bibigyan ka 100, ganon ulit ang gagawin sa inyo pag binigyan nyo ng pagkakataon. O, pinaka-the best, sumubok kayo ng bago. Nice. Di ba? Kung kami lang ulit, ay maniwala kayo, paulit-ulit lang ho tayo. Lolokohin. Di ba? Ito, para naman sa mga kabataan na bagong boboto pa lang ngayon. Yung mga bagong boboto, meron ba dito? Yung mga first time boboto, meron? Oh, ito, yung sa mga first time ha. Oh, mga senior, oh, kayo. Gusto niyo mabilang ang boto ninyo? Gusto niyo makita kung may say-say ba? Gusto niyo patunayan kung yung pera ba ng politiko na ginagamit nila pag-eleksyon ng nag-uupo sa mga politiko o yung boto ninyo, gusto niyo patunayan? Huwag kayong bumoto ng luma, puro bago. Pag boto niyo ng bago, oy, binoto ko yan, nanalo. Andyan yung boto ko. Eh pag binoto mo luma, walang binoto, binigyan ko ng pera yan. Hindi na bilang yun. Bakit? Ang alam nila, binigyan kayo ng pera. Pero itong mga bago, pag yan, binoto ninyo, no? Bibilang yung boto nyo. Ay, binoto ko yan. Nandun. Itong mga bago, magiging utang na loob na sa inyo yun. Dahil kami mga politiko ang dapat may utang na loob sa inyo. Hindi kayo ang may utang na loob sa amin. Kayo lang ang nag-uupo sa aming lahat na mga politiko. O, bago ko matapos, bibigyan ko lang kayong assignment. Total, pare-pares man tayo binigyan ng isipan ng Diyos. Anong gagawin natin dyan? Hindi natin gagamitin. Pag ang isipan niyo po, hindi nyo ginamit, pag binenta nyo yan, mahal. Slightly use. Pero pag yung ginamit mo, gaganda buhay mo. Pag binenta mo yan, mura. Overuse. Okay, bibigyan ko kayo isipin. Meron kayong cellphone. Opo. Meron kayong Facebook. Sa Facebook, may makikita kayo doon, marketplace. Marketplace. Pag tipa mo, marketplace, i-search mo lang.
container van, precast. Ha? Ito, hindi namin kayo bubulayin. Kayong mag-iisip kung tama ba kami o mali. O, tama. Sinerge mo na. Makikita mo rin yung presyo. Ha? Makikita mo yung presyo. Ikumpara yung pinagawang barangay. Ha? Sinabi mo sa amin nga yun. Kaya mo sila mag-isip. Di ba? Para hindi mo nasabi sa amin nagsisinungaling kayo. Bakit? Kayo ang nakakita ng preba. Kung magkano sa marketplace, yung container van, at magkano ang ginamit na pera ninyo. Kayo ang mag-isip. Magandang gabi sa inyong lahat. Manila!